some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning. Hello guys, magandang araw sa inyo. Yan, nandito kami sa Vermosa, dito sa Imus, Cavite. At katatapos lang umulan. Hindi na rin ako nakapag-ensayo kasi kanina basa. So anyway, for this video naman po, yan, may nakita ako, no, isang poging-pogi rigid FTV. Yan, ang may-ari naman ito ay si Idol Andre Rubin from Gen 3, Gen 3 no. Mukhang naabutan kayo ng ulan, no. Yan, puro talsik. Puro talsik nga po eh. Puro talsik ng ulan eh. Kasi nung dumating ako, nung nandito ako sa Bacoor, wala pang ulan. Tapos dito, nagsisimula na. Pero saglit lang yung ulan nung dumating ako. Huminto na. So, check natin ngayon yung kanyang specs na kanyang rigid MTB, no. Yan, so Idol Andre, before tayo mag-start, tanong muna ako, kailan ba na-build tong Rhino mo? Ano pa po? 2024 pa po. 2024. Ito yung ano, 'di ba? Ang Rhino kasi wala akong makitang Rhino lang ng frame. So ito, malamang ano to? Dating build bike, no? Opo. Na naka-suspension. Magkano pala yung bili mo dito nung build bike pa lang to? Nabili ko po siya ng 6,000 po buong bike. Yun usually ang ano, yun ang usually na presyo ng Rhino kasi sa shop ganyan din ang mga presyuan eh. Pag sa mga 27.5 nagre-range sa mga over 6,000. Pero yon hydraulic na nung Opo, hydraulic na po. Yeah. Nag-upgrade lang po ako ulit. Nag-upgrade ka na ano. So, kailan na convert to sa rigid? Last year pa po. Last year 2025. Opo. Ayun. Next question naman. Saan mo naman narating to so far? Mula po dun sa hometown ko po sa Quezon Province. Tapos papunta po ako ng Lucena, Quezon. Inaan ko po yung Bitoka Manok. Sa may iba yung papuntang Atimonan eh, no? Opo, Atimonan. Kamusta na pala kalsada doon? Dati kasi malubak daw doon eh. Medyo okay na po. Medyo okay na. Pagdating po siguro ng tag-ulan, masisira po ulit. Yun man lagi pag tag-ulan, tagisira kalsada eh. Opo. Kaya nakakatamad mag long ride pag tag-ulan dahil nga nasisira yung ano, yung asfalto eh, no? Meron ka bang long ride na napupusuan kung matuloy ka? Siguro po Sorsogon po. Layo, malayo yung Sorsogon. Kaya nga po. Kung gusto mo doon sa may Matnog, doon sa may pier. Opo. Yung papuntang Samar. Opo. Kasi napunta ko na yung lugar na yun, nakabas ako eh, papuntang Leyte eh, no? Yan nga, ito nga yung general background sa kanyang rigid MTB. So mag-start muna tayo sa kanyang XC Hardtail mountain bike frame, no? Walang ganito sa shop na pinagtatrabuhan ko eh. Ito yung Rhino. Yan, Rhino Kratos. Yan, Rhino Kratos na XC Hardtail mountain bike frame. Na aluminum 6061. Yan, kita-kita natin na para sa akin, gusto ko yung mga Rhino na frame kasi old school yung geometry. Poging-poging lagyan ng rigid MTB, rigid fork. At saka yan nga, lalo na dito sa actually buong design ng frame, gusto ko yung ano ng Rhino eh. Kasi doon sa sa shop, Rhino GX at saka yung X-Spark. Pero ito yung pinaka-pogi sa lahat na frame na nakita ko, itong Rhino na to, na Kratos. Kaso nga lang walang ano eh. Parang wala na ito nagbebenta ng ganito. Parang ano na po, phase out na. Phase out na eh, no. Yan nga, pang 27.5. Yan, marit yung gulong na ginamit niya, no. Pero 27.5 din to, no. Soon po mag 29 na po ako. Ayun ang ano, yun. Mamaya bibigyan kita ng konting tips ba. Yan, ano to, size 17? Alin po? Medium size. Opo. Ayun, size 17, no. Yan, straight or non-tapered yung head tube. Tapos yan, old school na full internal, tama ba? Yan, old school na full internal cable routing kasi yung new school nga nandito na. Then pang BSA threaded na bottom bracket shell, yan, nabutan sila ng ulan kaya madumi. Then pang 27.2 mm diameter na seat post, yan, quick release yung drop out. Then ang disc brake caliper mount naman yan ay IS or international standard. Next naman sa kanya rigid fork, ito yung rigid fork na ginamit ko dati pa sa tactical ko. Ito yung Ragusa R300, tama no? Opo. Ragusa R300. Opo. 27.5, di ba? Opo. Yan, 27.5 non-suspension corrected. Aluminum 6061, then straight or non-tapered yung steerer tube, quick release yung drop out, then ang disc brake caliper mount naman yan ay post mount. Yan, so next naman sa kanyang cockpit, ano yung brand ng handlebar mo? Sagmit po yan, pero tinanggalan ko lang po ng Sagmit na aluminum, straight na may konting back sweep, 31.8 mm ang diameter. Then yung lapad naman nito, tingin ko mga 700 o 680. Lagi ko na lang sa screen, no, yung eksakto niyan. Then yung sa grips naman niya, yung PRO
Shimano PRO. May pagkakunting palm rest no? Opo. Yan, may edge dito. Yan, okay naman, malambot no. Then next naman sa stem niya, Racework. Yan, Racework na wide stem no. Na gano'n pala kahaba nito? 80 mm. 80 mm, negative 17 Opo. degrees ang angle. Yung headset naman niya, Mountain Peak na seal bearings. Yung seat clamp naman niya ay Submit na aluminum Allen bolt type, 31.8 mm ang diameter. Itong seat post mo, anong Devil to? Mountain Peak po. Carbon. Mountain Peak Devil Opo. na carbon fiber. Ano to, 350, 400? Parang 400 po yan. 400 mm ang haba, 27.2 mm ang taba. Opo. Setback na may dual bolt clamping system. Next naman sa kanyang power saddle, InSpeed M1 no, Opo. na may butas sa gitna, malambot at saka nagpi-flex, tapos steel railing. So ano yung review mo sa saddle mo, idol? Oh. Review. Malambot naman po siya and comfortable po. Yon, Tapos, so solid din po sa mga long rides, di po nasakit ang ano ko. sa singit sa puwet no. Sa puwet po. Opo. Yan, ito yung review niya dito sa kanyang saddle. So proceed naman tayo sa kanyang drivetrain. Yan, pambansang drivetrain ulit ito na naka 1x no. So wala kayong makikita na front shifter, front derailleur, tsaka extra chainrings. Yung shifter niya, Shimano Deore M50-100 na 11 speed. Yan, so next naman ito kanyang crank, MTB crank, Shimano Deore din na M50-100 na purpose built na pang 2x. Yan, asymmetric to asymmetric na 96 BCD sa malaking chainring, 64 BCD na asymmetric din sa sa maliit na granny ring no. Tignan ko na lang yung haba ng crank arm nito, kung 170 ba. Yun nga, 170. Then yung kanyang chainring, pambansang chainring, decas, yan, naka-decas siya, 40T, yan, 96 BCD na asymmetric no, na rounded. Yung ano naman niya, yan, ito yung classic na Shimano R540 na road bike clipless pedals. Yung sa chain, ayan, Shimano HG601 11 speed. Yung cassette sprocket naman niya, ngayon ko lang nakakita ng ganitong ano to, E13? Opo, E13 po. E13 components. Yung first time lang nakakita ng ganitong brand no. 11 ano to, 46? Opo, 46. Yun, 1146 na 11 speed no. Opo. Then yung RD naman niya, Shimano Deore M50-100 na 11 speed. So ito nga sa drivetrain setup ng kanyang Pogi Rigid MTB. Sa wheelset naman, ito yung kanyang gulong. Yan, ano to, Choga ano. Yan, Tioga City Slicker na 27.5. 1.5 pala to, parang nasa 38 o 39C. Yan, kita natin na malaki yung clearance no. Yan, so suggested ko lang, mukhang pwede dito yung ano yung katulad na sa akin na 29er na slick tar na contact urban. Pasado rin yan dyan sa may Ragusa kasi sa 2.1 na 29er ganyan kaliit na clearance yun na 2.1, pero sa 2.0 1.9 pa pwede. Yan, pag nakaano ka na, pwede ka naman mag-message sa akin kung gusto niyo magpakonsulta sa yung kumbaga yung gagawin pa. I-fit test natin kung po pwede. Yung actual ba? Kung magto 29er ka na o 700C no. Yan, next naman yung ano tong rims mo, idol? Submit no? Opo. Submit ano to? Evo 3 po. Ayun, bagong modelo na pala to no. Submit Evo 3 na aluminum double wall 32 holes no. Naka-tubeless thread na raw yan. Opo. Aluminum 6069. Yung spokes and nipples mo, idol? Parang unbranded po yan, parang Ragusa po. Ragusa. Then yung yung hubs mo, Cruiser po. Cruiser. Ay, bago na. Anong Cruiser to? Paano nga pre? Makita ko lang yung model. Yan, Cruiser. Tapos yung model. I-rotate pa natin. Ano to? Hindi ko nga din po XM Pro 190 po ata yun. XM Pro 490. Opo. Ilang poles pala to, idol? Hindi ko po siya. Di mo bago tandaan? lang po yan. Lagay ko na lang sa screen no. Hanapin ko sa Shopee kung ilan ng poles ito. Baka kasi 6 poles with treated din ito eh. Opo. Yan, kasi tayo pa Priya body silver. I-check natin yung tunog nito, idol. Sound check natin.
Ayan, yun yung tunog niya, no? Yan, sakto lang yung ingay. Yung Speed 1 Sniper talaga, di ko talaga kaya ingay nun nung sinound check ko yun eh. Ang sakit na sa tenga eh. Hindi ko na matolerate eh. Yan, pwede pa yan. Yan, so para sa akin, no? So, yun lang sa kanyang brake set para brake set. MT200, no? Pambansang brake set, Shimano MT200 hydraulic brakes and dual piston sa nasa lang sa rotors niyan. Ano to, stock ng Rhino? Stock po, ay, Shimano po yan, tapos yung sa likod po yung stock. Ah, Shimano RT26 sa likod stock. Pero kamukha no? Opo. Teka, pag ganito yung tsura nito, parang thread type. Alin? Ayan. Ganyan pa talaga design yan? Opo. Parang thread type. Opo, kaya nga po eh. Parang thread type. Tari ko nga yung mekaniko ko pag nakita to. Parang thread type, ano eh. Parang yung sa mga stock bike Opo. na nakita ko. Parang may thread dun sa loob. Yan, 160mm ang diameter, harap tsaka likuran, pares na fixed type and bolt type disc brake rotor. At nakalimutan na naman aking timbangan yan, hindi ko dala. Nabalik kasi bulsa ko eh. Pero tingin ko mga 11 kilograms din yan nung binuhat ko kanina. Eh na idol na, magkano pala total cost ito nung na-upgrade mo na? Siguro po ay 20k po. Yan 20k no, kasi yung whole bike 6k lang eh. Opo. Yan, so ito nga yung Rhino Kratos Rigid MTB ni Idol no. Yan, so kung meron kayo tanong regarding din sa yung Rigid MTB, i-comment na lang ninyo sa comment section down below. So Idol, mag-shoutout ka na. Shoutout po sa mga ka-teammate ko sa Team Godwits. Ayun, ikaw naman Idol. Ikaw? Baka may siya shoutout ka daw. Wala po. Wala. Ayun, so salamat ha. Yan. Shoutout sa mami, pang-upgrade. Ay, kasama kayo? Anak ko. Anak niyo po. Shoutout sa mami, pang-upgrade. Yan, salamat ko yan. Yan guys, maraming salamat sa inyong panonood, and don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. Click na lang yung notification button para matutuloy notify kayo. Yan guys, maraming salamat sa inyo, and Virgin po sa inyo.